Pinasak mo yung dahon. Hindi pong alalasan. Dito po kami sa area kung saan po idadaan po namin ang patanga. Ito po yung daan kung saan mas madali pong makuha yung patanga kasi mataas po ang tubig sa ilog. Mas mahirap po siyang iliban. Kung makikita nyo po, clear po ng tatay ang daan po para mas madaling mailabas po ang patanga. Hindi po ganun kadali ang paglalabas ng patanga dahil medyo mataas po ito at saka medyo malaki din po. Makikita nyo po na dahil sa taas ng baha ay kahit yung daanan ay may tubig pa din. Dito po ay medyo nalilito kami kung saan po ang tamang daan papunta po sa patanga dahil sa taas po ng tubig hindi namin matukoy yung dapat daanan. Pero nasunsun pa din po namin kahit papano. Medyo malapit na po kami dito sa location po ng patanga na aming itinaas. Talaga naman pong hindi ganun kadali yung ganitong gawain. Pero kami naman po sanay na sa ganito. Ayan po, malapit na po tayo sa may patanga po. Makikita nyo po may tubig po kahit po siya ay wala sa ilog. Dahil po yan sa taas ng tubig. Meron pong nahuli dyang isang maliit na tilapia po at isang alalasan. Minsan po nakakahuli din po yan ng malalaking dalag lalo na kung mas mataas po ang tubig. Dati po nung kabataan ko po, nakaka-experience po kami may pumapasok pong sawa or bayawak po sa patanga kahit po siya ay nakataas na basta po may tubig po. Kaya hindi po kami takot o gulat sa mga gayong hayop sa gubat. Pagkatapos po ng tatay na kunin po yung lambat doon sa pinagtaanan ay utay-utay po namin inilabas po itong patanga. Medyo natagalan po kami at dahil po masukal talaga. Hindi na nga po namin inalis yung nahuling alalasan at isda dahil hindi naman po ito mamamatay kahit bukas po ito kunin dito sa loob ng patanga. Makikita nyo po sa part ng video ito na talagang napakalalim po ng tubig. Yung bandang tabihan po ay medyo mababa pero yung gitna po ay talagang lampas tao po yun at napakalakas po ng agos dahil pababa na po ang tubig. So ang ginagawa ko po dito ay tinutulungan ko po ang tatay para mapabilis po yung pagtataan. So ina-assure ko po kung may kawang po yung patanga or may kailangang ayusin sa ilalim ng patanga. Napakahirap pong maglangoy po sa gitna po ng ilog dahil malakas po ang agos. Ang hirap mag-stay. Kasabay po ng pag-assist ko sa tatay ay nasa gawin na rin po ako dyan paglalangoy. Hindi ko lang po pinapalata masyado dahil ayaw po ng tatay ng magaslaw po sa tubig. Na susura po yung pagka ako'y magaslaw sa tubig. Baka daw po hindi pasukan ng tubig ang aming patanga. Ayan, makikita nyo po nahihirapan po ako mag-stay po sa gitna ng ilog dahil malakas po dyan ang agos. Hindi lang po masyadong kita sa video pero makikita nyo po kung paano po ako gumalaw. Dito po ay kailangan ko pong sumisid sa ilalim dahil may kawang po yung patanga at kailangan ko isalpak po yung dahon po na panlagay po doon sa ilalim ng patanga para hindi po dumaan doon ang isda. Ayan, mahirap din pong sumisid talaga dahil yung agos po sa ilalim ay talagang napakabilis po, napakalakas ng agos. Gayon pa man po ay nag-i-enjoy naman po ako sa ginagawa ko kasi napagdaan ako na po ito dati at hindi na po gaya ng dati na kailangan po namin gawin to para kumita at may pangulam. Ngayon po ginagawa po namin ito dahil parang libangan po at gusto po namin mang fresh na isda po at talagang sarap po sa pakiramdam kapag nakakahuli po kami ng isda dito sa amin pong fish trap na ito. Hopefully po sana ngayon po magdamag ay pumaba po ang tubig na sa gayon po ay umus-us po yung isda pababa at ng maganda po ang aming huli bukas. Makikita nyo po dito na napakalakas po ng agos ng tubig at doon po sa part na yon doon po nakalagay yung patanga so hindi na po siya makita dahil lubog na lubog po talaga siya.